Ang sarap kumembot, day. Pag maraming palakpakan. Totoo ka. Kaya good luck. Sige. O, sige. Sino nagpadala niyan? Si Don Gaspar, yung banker. Yung gurang pero maraming pera. Eto ko, bata. Pogi naman. Kilalang kilala mo na sa bayet. Kaya lang laging walang pera. Sabihin mo kay Tanda, maraming salamat. Akala ko ba ayaw niya na sa akin? Pinatatanong nga kung pwede ka raw ngayong gabi. Sakit ano? Ako pa napag-utusan. Ay, nako. Sabihin mo sa kanya, meron na akong ibang kausap. Please naman, pakikabit. Ang bagal niya naman kasi. Purong sulong naman siya. At huy, naku teka. May pa-rose-rose pa siya ngayon, ha? Des, yung drinks lang ang galing sa kanya. Yung rose sa akin galing. Thank you, Toby, Gumasta ka pa. Pagod na pagod ka bago ka kumita, eh. Ano ba naman yun? Halos ng buwan ka na wala. Welcome back. Bagay, mas malaki ang kita mo ron. Mag-Saudi kaya ako para may garahe na kita. Pambihira ka. Yung konting kinikita mo, ipadedengoy mo pa sa mga illegal recruiters. Bagay, marami naloloko ngayon. Sige, trabaho na ako. Thank you, Ile, Oh, sorry, Dong. Sorry. Hindi ko alam may bisita ka pala. Ay, init. Uy, Des. Sorry, ha. Hindi ako makakasama sa'yo mamaya, eh. Paano kasi si Jackson binuk ako? Di bale, di bukas ka lang matulog sa bahay. Sayang din kasi. Yung kapatid kong bunso, si Boyet ba? First year college. Ang gastos. Hayaan mo, Paloma. Ang mga katulad mong nagsasakripisyo para sa pamilya ay binibiyayaan ng Diyos. Alam mo, hindi pa tayo nagkakakwentuhan mula nung dumating ka galing sa Japan. Siguro enjoy na enjoy ka doon, ano? Dahil sa milyonaryo mong Hapon. Di ba? Des? Ha? Paloma, may nangyaring masama. Ano? Umibig na naman ako. Gusto mo? Yung milyonaryong Hapon. Pinoy. Nagtatrabaho sa Tokyo. Hindi ko naman alam na may asawa siya, eh. Na-involve ako, matindi. Ayun. Pagkatapos, iniwanan ako nung malamang buntis ako. Kinoko, pinairal mo na naman yung puso mo. Des, sa trabaho natin ito, dapat hindi na tayo naiisahan ng lalaki. Kaya mo, Paloma. Okay lang naman, eh. Ayos na. Anong... Pangalawa, Pangatlo. nakakanipis ng matris yan, Aba, baka pagdating ng araw, gusto mo nang magkaroon ng anak, wala nang kakapit dyan, wala nang pumintig na buhay dyan sa bahay bata mo. Loko. Mag-ingat ka. Alam mo, Paloma, hindi mo na kailangan sabihin sa akin, eh. Talagang hindi na ako iibig. Oo na. Gamitin na natin ang utak natin, ano? Para makapag-ipon tayo, makalaya sa lugar na ito, at makapagnegosyo, ha? Tama. Kasi habang ganitong hanap buhay natin, kahit pa walang asawang lalaki, talagang hindi tayo siseryosohin. Point number 1 yan. Point number 2, hindi habang buhay makinis ang balat natin, maliit ang bewang, at habang tumataba tayo, nangungulubot, ayun, may mga 14 anyos na pumapasok. Basta, Paloma, ha? Kung sino sa ating dalawang unang swertihin, tutulungan yung isang makaahon, ha? Siyempre! 1 for 2 and 2 for 1. Sino yun?
Ah, yung pinakabagong waiter dito. Diyos ko dahil, pinag-aagawan ng mga babae. Nag-aaral sa umaga. Nagtatrabaho sa gabi at take note dahil medicine ang kinukuha. Talaga? Aba, mukhang masarap magpagamot ng puso sa kanya. Oh, time's up, time's up. Di ba sabi mo hindi ka naiibig? Ay, naku, hindi. Diretso sa bahay. Bis ka. Bilisan mo. Matutulog pa ako eh. Mamayang hapon ka na nga bumawi. May nakuha ko malaking isda. Foreigner, puti. Ano ba naman eh? Magang-maga pala. Ano ba? Yung bang customer na nakuha mo may lahing panike? Bakit ikaw, hindi ka ba marunong magpahinga? Ba't ka ba ganyan magsalita ngayon, ha? Kung mo ba't meron ka ng hapong milyonaryo eh, kanya ka na makaarte? Antok na antok pa ako eh. Mamayang gabi na lang, pwede ba? Desiree, triple hiningi ko. Eh, kumagat. Sayang eh. Sayang ang pera, Desiree. Di ba? Perang kikitain ko, perang makukomisyon mo. Sa pambubulabog mong yan, nasabit ka na naman, no? Nagkasino ka. Alam mo naman pala eh. Kung ayaw mo kumayod eh, tatungan mo ako. Wala na tayong relasyon. 2,000. Ay, hindi. Gawin mo ng 3,000 para naman may panggastos ako. Umalis ka na, ha? May pinagsamaan tayo. Split na tayo! May porsyento ka kapag nabigyan mo ako ng customer. Pero wala akong obligasyon at wala rin akong utang na loob na dapat tanawin. Wala ka na sa buhay ko, ah! Tama na. Ibibigay ko na sa'yo kung anong gusto mo. Huwag mo lang pabaliktarin ang sikmura ko. Kung ganyan ka ba naman palagi eh. Nakakadiri ka. Pagpasensyan mo na, ah. Maglakad ka lang papuntang bangko dahil wala akong cash. Okay lang. Basta't may pambabayad sa utang. Okay. Tulog ka na, ha? Tutulog na rin ako eh. Excuse me, sir. Hindi ho kayo pwedeng pumasok ng hindi nakatay. Hinahanap ko lang ho yung amo ko. Hindi naman ho ako papasok eh. Sandali lang ako. O sige, sandali lang ho, ah. Thank you ha. O sige. Pare, table 18 daw ha, tubig na malamig. Sige. Ay! Sorry, ha. Meron kasi akong hinahanap, eh. Hindi ako nakatingin. Ano ito? Ha? Pakilang basok mo na to? Sir, ako may kasalanan, eh. Pwede ba kung pagtakpan niyang lampa na yan, ha? Teka na yan, ha? Mamaya, dalang mo sa opisina ang kahuli-hulihan mo sweldo, ha? Pasensya ka na, ha. Kapag ginawa sa sweldo mo itong mga nabasag, papalitan ko.
Paano yung trabaho ko? Dumami ah. Marami rin babawas sa sweldo mo niyan. Ano ba yan? Des, pabayaan mo na sa waiter yan. Uli ka na sa number mo eh. Ikaw naman, bilis-bilisan mo dyan at nakaka-istorbo. Sorry uli ah. Hintayin mo ako bago ka umalis mamaya. Two years na lang, magiging doktor ka na. Kurso yun na may pera. Mayaman ka ba? Ako? Mama ko mayaman, hindi ako. Eh, ikaw na rin naman ang magmamana nun sa uli. Di, mayaman ka na rin pagdating ng panahon. Sino kasama? Isa po sa mga dancers. Nasa tamang presyo eh. Sasama sa kahit na kaninong customer na magkagusto. Babalik tayo sa club. Kailangan makausap ko ang manager. Bigla ng pagiging self-supporting ko eh. Tinakwil ko ang mama ko. Tama bang narinig ko? Oh, hindi ako ang itinakwil. Ako ang nagtakwil. Bakit naman? Pasensya ka na. Curious lang kasi ako eh. Nakalimutan kong wala nga pala akong pakialam sa buhay ng may buhay. Naalaman ko kasi na ang mama pala ang may dahilan kung bakit biglang nawala yung girlfriend ko. Oh? Hindi ko nga alam kung bakit bigla kaming napalayo sa isa't isa. Yun pala, si mama ang may kagagawan. Mahirap lang kasi yung girlfriend kong yun eh. Nagpakamatay siya dahil sa kagagawan ni mama. Ang sakit naman. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Ang sama ng ginawa niya. Kaya ako siya tinakwil. Hindi mo pa rin siya napapalitan? Wala, may bagong girlfriend ako ngayon. Katulad ko rin, nagdo-doktor, surgeon, obstetrician, yung mga nagpapanak. Eh ano naman ang kasaysayan ng lahi mo? A brief history of Miss Desiree Blanco. Ulila, Oh? ginawang basketball ng mga kamag-anak, na kumikita ng isang kahig isang tuka, pero high school graduate. Aha. High school graduate ka, ha? Oo. 3 beses na akong nakapag-Japan. May Ah, konting dollars na naipon sa bangko Wow! para sa kinabukasan. Wow! Kung meron pa akong bukas. Lahat naman tayo may kinabukasan eh. Hindi nga lang sabay-sabay magbigay ng aginaldo ang Diyos. Pero lahat naman tayo may nakabalot na aginaldo eh. Maganda naman kaya ang aginaldo ng Diyos para sa isang entertainer, dancer, hostess. Alam mo, pwede ka maging artista. Ba't hindi ka mag-artista? Maganda ka naman. Tsaka mukhang may star quality ka. Alam mo kaya nga ako napasok sa ganitong klaseng trabaho eh. Merong isang babaeng negosyanteng madala sa probinsya namin noon. Meron nga daw siyang kumparing direktor na pwede niya nga raw akong pakilala doon dahil nga raw maganda ako. Eh, yun pala, ibinenta na nila ako sa kasa. At yung sinasabi niyang direktor, customer na pala. Bata pa ako, patay ng tatay ko eh. Nanay ko naman, namatay sa sama ng loob ng malaman niyang nangyari sa akin. Eh, hindi ka na naghanap ng ibang trabaho? Kapag natilamsikan ka na ng putik, natuto ka na rin maglunoy sa pusali. Siya nga pala, saan ka ba nakatira? Malapit sa eskwela namin. Bed spacer ako. Ayos na yung problema ko sa itong enrollment na to. Problema ko na lang yung sa susunod na semester. Gusto mo sa akin ka na lang tumira? At kung gusto mo rin, pati pag-aaral mo, sagot ko na. Ako? Ano naman akala mo sa akin? At ano naman ang kapalit nun? Ang aking... Hindi pwede. Hindi ko kaya. Masyado ka naman conceited. Prangka lang ako. Kapag pala disenteng kasama mo, feeling mo disente ka na rin. Kagaya ng mga ilaw na yan. Alam mo, dati-dati hindi ko pinapansin yung mga yan eh. Ngayon parang
Maganda. Alam mo, pwede nga ako ma-inlove sa'yo. Kasi okay sa akin ang mga type mong ganyan eh. Kahit nasaksakan ka ng yabang. Gusto mo, try tayo? Pag pareho tayong na-inlove sa isa't isa, edi okay. Kapag naman hindi, edi you go, I go. Naku, Des. Di ba sinabi ko sa'yo kanina? May girlfriend na ako. Eh, ano naman ang iisipin nun? O ano? Tara na. Diyan ka yata eh. Dito ako. Tara. Sandali! Huwag mo naman akong basta iwanan dito. Pambihira ka talaga, oh. Baka mamaya pagkamalan pa akong nagpapapick up dito. Ihatid mo naman ako sa bahay. Total, ako na magbabayad ng pamasahe mo, eh. O sige. Tara. Kumain na ba kayo, inay? Baka masyado kayong malibang eh. Mamaya, oras na namang pananghalian eh. Di pa kayo nag-aalmusal. Marunong akong mag-alaga sa katawan ko. Ikaw itong laging puyat. Kagabi nga, nakatulog na ako sa kaintay sa'yo. Hoy, Tobias, meron ako nabalitaan tungkol sa'yo. Nahumaling ka daw doon sa hostess na dati mong kaskwela. May pangalan siya, inay. Desiree. Yung pabalik-balik sa Japan at nagtitinda ng kanyang kaluluwa at katawan. Yung biktima ng kahayupan ng kapwa, kaya natutong umagat sa bakal para lang kumita. Kung ako ang pamimiliin mo kay Ana at kay Desiree, kay Ana pa rin ako. Wala na ho siya, inay. Sumama sa iba. Hindi nga ako ang pinili. Paano? Nainsulto. Nahalata niya na mas binibigyan mo ng importansya yung marurumi. Oh, di nagpakasal na nga si Ana doon sa karibal mo. Kaya nga maghanap ka ng kapalit. Yung hindi mo ikahihiya. Naku, Tobias. Mahirap tayo pero malinis ang ating pangalan. Mahal ko ho si Desiree, inay, at walang marumi sa pagtingin ko sa kanya. Ang pagkatao niyang question. Di-date mo, nababayaran naman. Bakit kailangan mo bilhin ng buong sinihan kung babayaran mo lang naman isang ticket? Ang taas ng pride, Paloma. Inis na ba ko? Nireject yung datong ko? Kayon saon, day. Anak mayaman man si Gwapo. Kita mo naman ang kinis. Sosyal kumilos. At saka yung sanay ba sa kutsara nga silver? Ay, nako. Eh, mas makakapag-aral naman siya kung hindi na siya magtatrabaho para kumita. Oy, masama yata ang tama mo, ah. Ay, nako. Type ko siyang maging ama ng aking anak. Na, masama gyud ay. Ayaw naman kasi sa akin eh. Eh di wag. Nagulat lang siguro sa proposal mo, day. Yung, na-turn off ba? Biro mo. Babae pa ang nagtatapat sa lalaki. Paminaw, day, ha? Ang lalaki kasi, pag hinahabol, syempre tumatakbo. Diyos ko, hindi naman ako plastic eh. Bakit? Porke ba nasa ganitong klaseng trabaho tayo eh, wala na tayong karapatang umibig. Eh sa gusto kong kumain eh, walang magbigay. Di bilhin. Even when the patient is ambulatory or exhibits relatively mild symptoms, there should still be no delay in recommending operation due to the ever-present possibility that Kasi there will naman be kung sino hemorrhage wala, yun ang hinahanap due eh. to tubal rupture. Paano siya or papasok kung abortion. di siya pumapasok? Are there any questions so far? Thank you. Clarissa? Pwede ka bang makausap sandali? Mike, okay lang? Sure. Padre, sandali lang ha. Pare, please, sandali lang. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Sige, kumain ka na muna. Ikaw, Kumain na ako eh. saan? Bakit ka nag-absent na naman? You missed a very important lecture. Nasisante na naman ako sa trabaho. Palagay ko may kagawa na naman ang mama ko rito eh.
Ginagamit niya yung impluensya niya para masibak ako sa lahat ng trabaho pinapasok ko. Litong-lito na nga ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gilbert, sumuko ka na. I mean, sayang naman kung ihinto mo yung pag-aaral mo. Iilang steps na lang nandun ka na. Pero dahil sa false pride, hindi ka makakatapos? Gilbert, hindi ka mananalo sa mawa mo. Salamat naman at may tiwala ka sa akin. Bilib na bilib ka. Matagal nang patay ang dahilan ng pag-aaway ninyo mag-ina. Nandito naman ako. Patawarin mo na siya. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Ba't naman masasayang ang buhay ko? Mabuti nga ito't naghahanap ng trabaho eh. Para matuto akong kumayod sa sarili ko. Sige na, lumalamig na yung pagkain mo. Kainin mo na yan. Wala na akong gana. Sinosolo mo yung problema. Excuse me, si Gilbert nandiyan ba? Bakit hindi mo isuko sa Panginoon? Tumawag ka sa Kanya. Basta ako, wala pa akong hiniling sa Diyos na hindi niya binigay. Good evening ho, Mrs. Cariaga. Huwag mo akong tatalikuran, mag-uusap tayo. Nahirapan akong hanapin itong boarding house mo. Bakit, Mama? May mahirap ba para sa inyo? Nahanap ninyo ako sa club na pinagtatrabahuan ko. Pinatanggal niyo pa ako sa manager. Bago ka magbintang, pwede bang doon tayo mag-usap kung saan hindi ba kakaistorbo sa board mates mo? Naninibago ako sa inyo. May concern pala kayo sa inyong kapwa. This way, please. Pare, pwede ba dito muna kami? Good evening ho. Bisita lang ako. Sure. Malaki naman ang dining table eh. Mag-impake ka na. Sasama ka na sa akin, doon ka na sa bahay. Kung maaari, Mama, huwag niyo na akong pakialaman. Huwag niyo na akong pag-aksaya ng oras. At okay na ako Napakatigas rito. talaga ng ulo mo. Kayo ang matigas ng ulo! Tigilan na ninyo ang paggamit ng PR at impluensya para mapatalsik ako sa trabaho. Kung tapos na kayo, marami pa akong ginagawa. Don't you ever forget na akong iyong ina. Anak lang kita. Dinala kita dito. Galing dito ang gatas na binuhay ko sa'yo. Wala kang karapatang ganituhin ako. Magulang mo ako! Pinuhay lang para patayin uli. Para patayin ang pag-ibig ko nang mamatay si Perla. Sobra ng bintak mo. Pinatay siya ng taya para... Nonsense once and for all. Maalam niyo ba kung bakit hindi ko kayo mapatawad? Dahil hindi lang naman si Perla ang pinatay ninyo eh. Kung hindi ang magiging anak ko. Ang magiging apo niyo! Pinatay niyo. Pagkatapos ito kayo. Nagmamahal na ina. Nagmamalasakit na hanguin itong naghihirap ninyong anak. Eh wala naman kayo ibang minamahal kung hindi ang sarili niyo, di ba? Gusto niyo lang ako kunin. Dahil pangit tingnan na pinababayaan ninyo ako. Ano na lang sasabihin ng inyong mga amiga? Well, you will have to find some other way of repairing your reputation, Mother dear. Dahil mas gugustuhin ko na lang tumira sa ilalim ng tulay ng Quiapo kaysa umuwi sa inyo. Okay. Tatanggapin ko ang pag-iinsulto mo sa akin. Dahil may pagkukulang ako sa'yo. Ano ngayon ang gagawin mo sa iyong buhay? Hindi ka na pala pumapasok sa eskwela. Pinahihirapan mo pa ang sarili mo sa kung ano-anong trabaho. Bumabarkada ka pa ngayon sa kung kani-kaninong kalad ka rin. How very degrading. Okay, if you insist, go ahead. Pero ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon. Dahil hindi na ako ulit lalapit sa iyo, Gilbert. Kung para sa iyo, patay na ako. Para sa akin, hindi ako nagkaanak. So what will it be? Reconciliation or war? Pagsisisihan mo ito. Miss, Ay! Pambihira ka, masyado ginulat ka mo. naman magugulatin. Akala ko naman yung customer na tinanggihan ko doon kanina. Bakit pang hirap-hirap makahanap ng taxi dito? Di ganito sa Tokyo ah. Madali, tatawag kita. Sasama na ako sa'yo.
Kala ko ba may kasama ka ngayong gabi. Ewan ko ba, parang magkaka-flu kasi ako eh. Siguro naman dapat alagaan ko ng katawan ko. Dahil sa ganitong klaseng trabaho, kapag nagkasakit ka, abay walang papasok na pera. Kapag naman wala kang naipon, edi patay. Para hindi ka mahirapan, Des, mas mabuti mag-asawa ka na. Eh sino naman kaya magkakamaling magpakasal sa akin? Kung lilinga ka lang ng mabuti, makakakita ka dyan ng gusto mo na. Gusto ka pa. Eto lang naman ako sa harap mo. Magkababayan tayo. Magka-eskwela pa tayo noon. Friends tayo, hindi tayo talo. Gusto ko more than friends eh. Ang hirap kasi sa'yo, ang akala mo mayaman lang ang pwede magpaligaya sa'yo. Bakit may mga asawa ng milyonaryo? Nagpapakamatay. Toby, kilala mo ang pagkatao ko. Alam mo kung anong kinabubuhay ko. Abay, kung papatulang kita, wala nang matitirang kahihin sa katawan ko. Hindi kita kayang lokohin. Napakabait mo eh. Mabait na. Mahal ka pa. Bakit ayaw mo pa? Alam mo, sa aming mga babae sa ganitong klaseng trabaho, may nawawala. Ayokong bigyan kita ng kulang. Oh, yaman din lang at mabait ka sa akin. Pwede ba ihatid mo ako? Pwede ba naman ako tumanggi? Umaga na eh. Ay, Desiree. Pare. Anong ginagawa mo dyan, pare? Toby, umuwi ka na. Madaling araw na rin eh. Teka. Kanina uuwi na ako. Niyaya mo ako. Tapos ngayon Thank you, Toby. Okay? Pare, nasunugan ka ba o nanakawan ng bahay? Pareho, pare. Kain tayo habang mainit. Swerte ko, no? May kasalo ako. Alam mo kasi, minsan bumibili ako tapos pagdating ko sa bahay, wala na akong gana. Kaya lang, pinapainit ko na lang kinabukasan pagising ko. Uy! Sabi mo nga pala sa akin, marami sa mga kasamahan ko sa club ang nag-aalok sa'yo. Bakit naman ako pa napili mong sikmurain? Sinugod ako ng aking mama. Gusto niya akong palurin pero hindi naman ako susuko sa kanya. Hindi pa nga ako nakakahanap ng ibang trabaho eh. Delikado, baka hindi ko matapos ang pag-aaral ko. Naisip ko, tatanggapin ko na lang yung alok mo sa akin. Pero ilista na lang natin lahat ng gagastusin mo sa akin. Pagkatapos babayaran kita pagka kumikita na ako. Bakit mo ba iniisip na utang ang itutulong ko sa'yo? Samantalang, tuturuan mo naman akong humarap sa isang lalaking disente. Yung hindi customer. At kapag dumating na yung lalaking yun sa buhay ko, yung ibabahay na ako, di marunong na ako magmahal. Delikado yun. Kung akong pagpapraktisa mo sa pagmamahal, baka masaktan ka. Huwag ka mag-alala. Re-reendahan ko ang sarili ko. Basta ang gagawin natin, mag-partner tayo sa pakikipaglaban sa buhay. Hanggang sa ikaw ay maging isang doktor, at ako naman ay matutong maging isang normal na babae na maaaring magkaasawa. Kape? Hindi na. Baka hindi ako makatulog. Gatas na lang. Walang umiinom ng gatas dito. Pero ang gagawin ko, mag-iwan na lang ako ng sulat kay Inday para bukas maibili ka niya. Katulong ko nga pala yon. Meron siyang sariling susi dito sa apartment na to. Pumapasok siya sa umaga, umuwi kapag hapon. Pwede mo siyang utusan kahit tulog pa ako. Saan ako pwedeng matulog? Tulugan mo? Unang pinto pag-akit mo. Yun sa akin dun sa dulo. Tama? Sabi ko sa'yo eh. Safe na safe ka dito.
Excuse me. Kayo ba si Inday? Yes, sir. Good morning. Morning. Oh, tamang-tamang gising mo. Halika na. Akala ko ba hindi ka nagigising ng maaga? Eh, sumumpong na naman yung insomnia ko eh. Hindi ako nakatulog. Eh, kaysa naman tumitig ako sa kisame, di tinulungan ko na si Inday. Ay, kain na. Oh. Doktor, habang mainit pa. Salamat. O ito, hot pandesal. Kuya, totoo ba pinag-aaralan mo yung pagpapaanak? Ano ang tawag dun sa pagdudoktor na yon? Obigay niyo. Obi-gyne. Gusto ko pag nagkaanak ako, ikaw magpapaanak sa akin, ha? Tsaka libre, walang bayad. At hindi mo yon kakaltasin sa utang mo sa akin. Kaya mo, ang unang anak mo ako ang magiging doktor. Ako pa ang magiging ninong. Pero sa susunod, magbabayad ka na, ha? Good morning. Is everybody here? Well, they'd better be here in 5 minutes because I'm giving you a test. Oh, you can use the 5 minutes for review. Sandali. Habang wala si doktora. Gilbert. I'm so glad you're back. Galit ka pa ba sa akin? But anyway, obviously, kitang-kita ko naman that you're back na with your mama. No, Clarissa, actually, I'm still on my own. Ha? Paano yun? Saan ka nakatira ngayon? Ang auntie ko, nanggaling sa States, kapatid ng daddy. Eh, tinawagan ko at tinutulungan niya ako. I see. Well, I'll join you later sa lecture. Punta muna Okay. ako sa comfort room. Sige. Oh! Hindi kita napansin pumasok. O yan, binili ko yung snack mo. Siopaw at siomay. Oh, Sobra na yung salamat. pagpupuyat mong yan, ha? Baka mamaya ikaw na maging pasyente niyan. Naku, nagsalita. Ako, ma'am, dito lang ako nakaupo. Hindi ako napapagod. Hindi tulad mo. Gabi-gabi ka na lang napupuyat. O, teka muna. Ako naman, meron akong vitamina para sa'yo. O, uminom ka na niyan. Isa sa umaga, isa sa gabi. Naku, sweet naman. Thank you. Siyempre. Mayroon bang paraan para matakasan ang bukas? Habang hanap-hanap ang pinapangarap kong lunas. Sa kahapong hapting, dapat nga ba hindi lumipas? Paano iiwasan? Paano tatakasan ang bukas? Dahil ang pagmamahal ko ay O ano? Meron pa ba akong maitutulong pa? Wala na. Maghahain na lang. Bakit yung border mo ba gusto nang kumain? Eh, ayun nga eh. Kanina ko pa niyayayang kumain. Eh, ayun. Mas gusto niya pa raw mag-swimming. Nakakatakot naman buhay yan. Sa bahay, libro ang kalaban mo. Dito naman, mas gusto niya pa mag-swimming kaysa magkasalo tayong kumain. Eh, kahit naman minsan, hindi ka naman talaga bumoto sa kanya eh. Eh, paano nga tayo makakaahon sa buhay na ito kung puro pag-ibig ang aatupagin natin? Eh, kaya nga sinusubukang umibig sa disente eh. Baka siyang makatangay sa akin paahon. Akala ko ba pag-aaralin?
Yung pala, bibihisan. Ang pagpapaaral, pagpapakain, paggastos ay kasamang lahat sa pag-ampon, ha? Ampon? Naku, huwag mo nga akong lukohin, ha? Des naman, tignan mo. Bulto-bulto na itong binili mo, ha? Ano, may balak ka bang magpatayo ng department store o gagawin mo siyang model? Bakit? Ginastahan din naman ako ng mga nagkagusto sa akin noon, ah. Siguro hindi ka na nakakaipon, ano? Paano? Puro palabas ang pera. Kala ko ba pareho tayo ng pangarap noon? Bago tayo mag-expire, bago kumulubot ang balat natin, makakatakas tayo sa impyernong trabahong ito. Tatakas. Pagkatapos kapag naubos ang pera, bubugong naman sa mga bagong salta. Eh ito, kapag natay pa ng bait ko at iginarahe ako, edi hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako ngingiti sa mga mababahong customer. Hala, nag-dream ka pa di ay nga mag-Here Come the Bride? Itong trabaho natin, naku, day, magising ka na, ha? Sus, alin, sasabihin ko sa'yo, pag yan naging doktor na, ni hindi ka babatiin pag may kasama ng barkada. Ay, sariling sikap, ang pag-ahon sa putik. Da. Gusto na. Ang binabi. Ano yan? Oh, hala. Kunin mo na yung resibo. At takpan mo yung mata mo, ha? Yung para bang kabayo na may kalesa ba? Para hindi na madagdagan yan. Sige na. Ginoo ko. Boslot ng bulsa. O, iwi na kita, ha? Baka Wala hanapin... namang pasok bukas eh. Huwag muna tayo umuwi. Hindi, baka hanapin ka ng mga magulang mo. Galit pa sa akin yun. Okay, sige na. Maaga pa naman eh. Let's go have a drink. I just wanna be close to you tonight. Eh, marami pa akong gagawin eh. Ito mo, Bakit unang-una. ba hindi mo pagtapat sa akin kung saan ka nakatira? Gilbert, napupuna ko palagi mo ako iniwasan eh. Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung saan ka nagtatrabaho ngayon? Na natin pagtalunan yan. You're accusing me para akong isang kriminal. Ano ka, pulis? Panay ang checkpoint mo. Girlfriend mo ako? May karapatan akong mag-check sa'yo. Pati pagsiselos, may karapatan ako. Obvious naman eh. Don't tell me na totoo ang mga sinasabi ng mga kaklasan sa eskwelahan. Na ano? Gilbert, are you a kept man? Tira, Gilbert! please! Ano ba? Alam mo kung talaga mahal mo ko, hindi na natin kailangan pag-usapan to. Hindi ka na kailangan makinig sa kahit na sino. I am not a kept man at hindi ako papayag na maging payaran. Okay, Gilbert. I'm sorry. Halika. Pasok ka. Upo ka. Ano ba gusto mo? Scotch, brandy? Hindi naman alak ang sagot sa problema ko eh. Alam ko. Basta't na-realize mo na kailangan mo hamak na bugaw na to, solve na problema mo. Diba? Ikaw na rin ang nagsabing business na lang ang relasyon natin, hindi ba? Bibigyan mo ako ng customer, bibigyan kita ng porsyento. Alam ko. Siyempre naman, kailangan malaman ko kung sariwa o hindi binibenta ko. Baka naman mamaya mura-murahin ako ng customer na kontak ko. Siya nga pala. Nag-iba na ako ng komisyon.
Nagtaas na ako. 30%. Sobra ka naman eh. Eh kung ikaw na lang kaya isoga ko, ako na lang mag-aahente. Delikado naman ginagawa ko, ha? Alam niyong pinagbabawal ni boss ang paglabas niyo sa mga customer. At pag nalaman niya ako pa ang papajokat sa inyo, kawawa naman ako. Masisisante ko. Ano? 30% ng konta ko o 100% ng wala? O sige. Kailan? Sino? Bukas. Tatawagan kita. Yes. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Tinaboy ka ng baboy na yan. Bakit? Tama na, Toby. Alam ko naman ang racket ng hype na yun eh. Bago kayo hanap ng Ano bang customer. pakialam mo? Mahal kita eh. Sinasaktan mo lang ang sarili mo, humanap ka ng iba. Ba't ka gumagawa ng ganyan? Kailangan ko ng maraming pera. Yun lang ang dahilan ko, yun lang. Maraming pera. Para sa'yo lamang to, Des. Pang lucky charm mo. Para naman swertihin ka. At yung mga ginagasta mo sa akin, mapalitan. Salitan tayo sa pagdidilig nito, ha? Para paglaki, pareho tayong aani sa tagumpay. Okay? Good luck, Gilbert. Ay, ate, gising ka na pala. Galing sa Japan, no? O siya, sige. Ilagay mo muna sa bulletin board at mamaya ako nababasahin. Ah, kape nga pala yung kumukulo. Uy! Fortune plan! Oy. Huwag mong pakikialaman yan, ha? Akin yan. Oh! Ano nangyari sa'yo? Eh, bakit? Abay, pambihira ka naman. Eh, ba't ka naman sumagasa sa ulan? Hindi ka man lang nagpatila. Aba, nako. Sama na pakiramdam ko, eh. Tingnan mo naman yung itsura mong yan. Hilo pa ako. Naiwanan pa ako dun sa sakayan ng bus. Buti lang, may jeep. Sumakay ako. Abay, paano ka naman hindi mahihilo niyan? Tingnan mo nga, ang taas-taas ng lagnat mo. Halika nga, magbalik ka nga muna dun sa taas. Bihis ka ng damit mo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko sa'yo. Tutal, ikaw naman ang doktor. Dahan kasi, hindi
marunong mag-alaga ng katawan. Seryoso naman to. Sumasahol ko sa mga magulang ko. Dennis, What can I do for you? alam ko na kung meron man sikreto si Gilbert, ikaw lang makakaalam. Please naman, oh. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. Ah, kumusta ang sponge bath? Yun nga sana ang plano kong gawin, ano? Eh, kaso tinan mo naman yung pasyente ko. Malakas pa sa kalabaw. Ayun, nakaligo na sa banyo. Tarantan-taranta ka dyan, ano? Sa ampon mo. Wala ka ng panahon para sa sarili mo. Andiyan naman si Toby, eh. Buong buhay niya ibibigay niya sa'yo. Pero hindi mo pinapansin. Ay, nako. Talagang hindi ko mapigil ang sarili ko, eh. Siguro talagang diring-diring na ako sa trabaho natin dun sa club. Si Toby naman, tiga-club din. Sa tuwing nakikita ko siya, pumapasok sa utak ko, eh. Yung trabaho natin dun sa club. Noon sabi ni siya, kaya lang naman nakapasok yun sa club, eh, dahil sa'yo. Pag umalis ka, sigurado aalis din yun. Pero kapag si Gilbert, para bang nabibigyan ng buhay ang pag-asa kung makakawala pa tayo. Ewan ko ba, hindi ko talaga mapaliwanag. Type ko si Gilbert, pero zero naman ako sa kanya. Si Toby naman, type ako, pero zero naman siya sa akin. Pero talaga kay Gilbert, iba. Para bang nagkakakulay ang buhay. Para bang may kanta, kahit na maingay. Sus, ikaw, good, no? Puro ka na lang ilusyon. Gaga, hindi ilusyon. Inspirasyon. But, Pakilang Paloma, baka si Inday na yun, tulungan mo naman sa grocery. gihimo sa gugmid, ani ay. Good afternoon, ho. Dito ba ho nakatira si Gilbert Cariaga? Kasi ito ho yung address na binigay sa akin nung kaklase niya, eh. Importante lang ho makausap ko siya. Kaklase? Oo, kasi ako ho si Clarissa Gamboa ho, yung girlfriend niya. Girlfriend? Ah, si Desiree, oh. Yung pinsan ni Gilbert. Des! Girlfriend daw ni Gilbert! Ah, sige. Tuloy ka. Thank you. Good afternoon, ho. Pwede ho bang madalaw si Gilbert? Apat na araw ka na palang may sakit. Hindi mo man lang ako kinontak. Mabuti na lang malakas ako kay Dennis yung binigay niya yung address mo dito. Ayoko kasing maabala ka eh. Hindi nga ako naabala, pero nag-worry naman ako, Gilbert. Eh kung ano-ano nang naisip ko eh. Akala ko na aksidente ka na o kaya nakipag-away. Aminin mo nga sa akin. Talaga ba magpinsan kayo ni Desiree? Aba hindi. Matagal na kaming on. Ang kanyang papa at papa ko ay mag-first cousins. Take it from me, Miss Gamboa. Imagine this, pinagbintangan tayo. Ako daw ay isang ketman. You're ketman. Silly girl. Matrona lang ang nagbabayad ng lalaki.
At kung ako naman ang matrona, hindi ganyan tipo ng lalaking katulad ng pinsang kong kukunin ko. Mabuti nga nakilala kita eh. Nalaman kong may syota siya. Tingin ko dyan dati bakla. Sorry kasi ang ganda mo eh. Tsaka itong gagong ito, ayaw man lang ako isama dito. Para bang merong nililihim eh. Ay, wala sa pamilya namin ang nangingirida o kumakabit ng lalaki. Kept man. Ganito lang ang mga kilos namin. Pero deep within, maniwala ka. Kami pa rin ang berdaderong konserbatibo. Well, based naman sa pagkakaalam ko kay Gilbert, pwede nga. Gilbert? Oh, ano, sweetheart? Okay ka naman pala eh. Mag-holiday na lang tayo, pumunta tayo ng beach. Sige na, 4 na araw rin yun. Di ba gustong-gusto mo mag-swimming, lalo na pag malaki yung waves? Please? Well, it sounds like a good idea. Hayaan Tama. ka na. Oo nga naman, kailangan mo nga talaga ng bakasyon. Para naman makapagpahinga ka. Oh, Miss Gamboa, alagaan mong mabuti ang boyfriend mo, ha? Baka magka-relapse yan. Alam mo naman, sa lahat ng mga pinsang ko, yang si Gilbert talaga ang paborito ko. Sakitin lang nga. Kaya yun, parang lantang pechay. Don't worry, aalagaan ko siya. Eh ako ba naman? Doktora ata ito. O tayo na, langoy na tayo. Sige na, muna ka na. Magdatan muna ako. O sige, pero wag masyado matagal at kilala ko yung balat mo, bilis bumakbak. Oo, sige na. O, sigurado mo bang ayaw mo pa? Oo, sige. O sige. Minsan mo'y nangarap ang puso ko, sa'yo binigay ang pangakong ikaw ang mamahalin sa bawat sandali, paghinga, pagtibok ng puso. Ngunit kaya ng isang pangarap lang, nagising sa katotohanan na ika'y sa kanya at ako'y sa iyo nabigo ang puso. Kung alam mo lang ang pinangarap, kung alam mo lang na ikaw lang ang tanging ligaya sa buhay, pag-ibig ko Hoy, sa Maynila pwede ka magbilad, ha? Ano ba talaga pinunta mo dito? Ako ang araw. Siyempre, ikaw. Mas Mariosip naman, oh. Ba? Tinan mo, oh. Ha? Yun, oh. liwanag sa bawat bigati. Ang corny naman ng motorboat na nahiram natin kanina. Sagaan, akala mo itatapon na tayo ng alon eh. Ikaw naman, oh. Wala kang kumpiyansa sa kapitan mo. Hindi naman sa ganon. Alam ko naman na magaling kang magmaneho ng kahit na ano. Kaya lang, hindi ko sabihin, nakakatakot eh, sa liit eh. Basta't ako ang may hawak sa control. Safe ka. Sino ba naman nagsabi sa'yo na gusto ko ng safe? Malay mo, kaya ako sumama sa'yo dahil gusto ko ng danger. Sa iyo nabigo ang puso. Masarap talaga tumakas ng Maynila, no? Relax, commune with nature. Ay. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Ba't ang lalim-lalim ng iniisip mo? Wala. Sana makauwi lang tayo maaga sa Manila bukas. Bakit ba iniisip mo ng pag-uwi sa Maynila? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Wala, may mental luggage ako.
marami akong mga lessons na miss dahil nagkasakit ako. Siyempre, habulin ko yun. Get your mind off Manila. I love you, Gilbert. Clarissa. Naisip ko lang kasi... Pwede ba? Kaya tayo pumunta dito para makalimutan ng mga problema. Anong ibig sabihin ng tingin mo yan sa akin, ha? Anong kala mo sa akin? Palabas sa karnabal? Tataka lang ako sa'yo. Simulat sa pool naman eh. Alam mong may girlfriend yung kinalolokohan mong lalaki. Tapos ayan, paglalango ko rin. Masakit eh. Ang mahal mo meron ng ibang mahal. Siguro huli na natin itong pagkikita. Makakalimutan mo rin ako. Kakalimutan ko rin si Gilbert. Saan ka pupunta? Sa Japan pa rin. Papakasal ako ron. Sa matandang milyonaryo. Eh, hindi mo naman mahal yun. Ba't ka pakakasal sa kanya? Pera, Toby. Buti na yung nagdudusa ka man, nakahiga ka naman sa pera. Tsaka alam mo bang, kapag nasugatan ka ng lalaki, lalaki rin ang gamot. Ano ba, Toby? Anong ginagawa mo dyan? Di ba nakikita maraming customer? Ikaw naman, Des. Ayusin mo yung itsura mo. Nakakasira ka sa club. Ang ibig sabihin ni Sir, kung di mo makontrol ang sarili mo, huwag kang dumisplay dito. Tuk ka sa dressing room. Liga. Where's my spot? Hindi ka pa rin makatulog? Iniisip mo pa rin ang biyahe sa Manila? Come on, tell me. What's the problem? Ayokong masaktan ka. Kung bukas, sa makalawa, sa buwan, sasaktan mo pa rin ako. Sabihin mo na lang sa akin ngayon. Tungkol ba ito kay Desiree? Hindi kami magpinsan. Niloko mo ko? Totoo pa lang lahat ng nabalitaan ko? Hawak ka niya. Bayad sa iyong board and lodging? Clarissa, bago ka mag-hysteria, kaya mo ako magpaliwanag. You deserve each other. You one and the same. Pareho kayo. You better watch your language! Nakakahiya ka! Kalalaki mong tao na sisikmura mong mabuhay sa pinagpawisan ng isang babae. Nakakadiri ka. Iniisip ko lang na hinahawakan mo ako kanina. Gusto ko nang maligo! Oh, and I forgot something. Des! Tulog ka pa ba? Naku, dali oh. Ang dami kong binili para sa'yo. Dapat makita mo itong mga bulaklak. Ang gaganda. Mamalat ka lang. Oh, Paloma! Uy, ang ganda ng tiyempo mo. At may pasalubong pa ako para sa'yo. Eh, wala siya dito eh.
Kahapon pa nga ako bored, ginawa niya akong taong bahay para daw hintayin ko ang pagdating mo. Kasi, baka si Inday hindi ka kayang alagaan ngayong wala na siya. Anong wala si Des? Nagpunta sa Japan. Sa Japan? Anong gagawin sa Japan? Mukhang hindi ko yata alam to. Tsaka wala naman siya sinasabi sa akin. Bakit? May karapatan ka ba? Obligasyon ba niya magpaalam sa'yo? Siyempre, kahit na paano, meron. Kailan daw ang balik niya? Ambot. Walang sigurado. Naku, sayang. Malapit pa naman ang birthday ko. Alam niya yon. Kaya lang, baka sa 1 taon pa, makakauwi yung kaibigan ko. Pagkakasalan yata yung milyonaryo niyang sugar daddy. Mautak talaga yan si Deso. Pero wag kang mag-alala. Tuloy pa rin ang sustento mo. Hindi niya naman puputulin yun eh. Pag-aaralin ka pa rin nun. Dear Gilbert, siguro isa ka ng doktor pag uwi ko dito. At siguro ikagampan na rin ako sa magiging panganay namin ni Matsakaso Matsunaga. Ikaw ang gusto kong attending doctor sa aking panganganak. Kailan bang kasal niyo ni Clarissa? Padalhan niyo ako ng invitation, ha? Siya nga pala, hindi ko pwedeng dalhin tong fortune plant. Kaya ikaw na mag-alaga rito habang wala ako. I'll miss you, Doc. Love, Des. P.S. Advance happy birthday. Hi, Pogi. Ang sipag mo naman. Baka maging top-notcher ka sa board. Sana para mapansin mo na ako. Noon pa naman ako attracted sa'yo eh. Pinipigilan ko lang yung sarili ko dahil baka ma-distract ako, hindi ako makagraduate. Magtrabaho ka kung kailangan. Sasayangin mo lang intern na tayo. Paano kung wala akong makitang trabaho hindi tatapat sa schedule ko? Di dyan ka na lang sa hospital mag-adjust ng schedule mo. Mas madali pa yun. Bahala na. Ang importante, makakuha ako ng trabaho. Para makatulong naman ako sa ginagasto sa bahay, nakakaya na. Ano oras na ba? Malilate na tayo, tara na. Actually, tapos na duty ko for the day. Di ka invite kita for snacks? Ha? Ano? Ano? Sama na day na lang kaya? Why? Tapos na ako pero ikaw naman na mag-uumpisa. Oo nga pala, no? Pero okay lang yun. Malito pa minsan-minsan. Marami naman papalit sa akin dyan Ha? Ha? Rain check na lang kaya? Ha? Okay, see you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Anong masasabi mo sa konting handa? Ako naman. Nagabala pa kayo. Gumastos ka pa.
Umuwi ka lang para sa... para sa birthday ko. Hindi naman ako umalis eh. Diyan lang ako, sa tapat. Nainis kasi ako sa'yo nun eh. Alam mo, nakasilip ako nung dumating ka galing Cavite. Pinanonood kita tuwing aalis ka. Sa tuwing darating ka. Alam mo, ito na siguro ang pinakamasaya kong birthday. Paloma? Alam mo, Paloma, Gilbert, yung mga taong tinirahan ko dyan, sa harap, malapit ang mga puso nila sa Diyos. Tinuruan nila akong magsisi, humingi ng tawad, at tanggaping buo ang Panginoong Heso Kristo sa aking buhay. Des, mapapatawad pa kaya ang mga katulad natin? Noong namatay ang Panginoon sa Kalbaryo, iniligtas niya na tayo. Pinatawad niya na tayo. Yun daw ang pinakamalaking aginaldo sa atin ng Diyos. Pero nasa atin na kung tatanggapin natin o tatanggihan. Ituro mo sa akin na gusto ko rin magkaligtas eh. Ayoko masunog sa impyerno. Oh, gusto mo? Dahil ang pagmamahal ko ay magpakailanman. Tigilan mo na yung trabaho mo. Ako naman ang maghahanap ng mapapasukan. Ha? Eh, malapit ka nang makatapos, hindi ba? E di hintayin na lang natin yun. Magsasayaw na lang muna ako sa club. Pagkatapos, mag-i-entertain na lang ako ng mga customers na tipong okay lang sa kanilang makipagkwentuhan. At hinding-hindi na ako sasama sa kahit na sinong customer sa labas. No way. Sa bahay ka na lang. Kung kailangan ko itigil ang pag-aaral ko, gagawin ko. Kung yun ang gusto ng mahal ko eh. Des, talikuran mo na yung dati mong buhay. Magtitiis tayong pareho. At alam kong makakapag-umpisa tayo ng panibagong buhay. Kaya kong mag-isa sa buhay. Nagkunwari pa ako, kaya kong magbago ng kulay. Ngunit bakit ganun? Bakit hanggang ngayon sa isip? Laging naroon ka at sa bawat kong paano. Alam mo kung ako lang masusunod magpapakasal tayo kaagad. Kaya lang ang mama Pahirapan ka nun. Walang patawad yun. Kahit na sino man sa paniniwala niyang aagawin ako sa kanya. Alam mo, Gilbert,
Kahit na hindi mangyari yan hanggang sa araw na mamatay ako, laking pasasalamat ko sa'yo. Dahil kahit minsan, pinaligaya mo ako. At lamig kay minsan pantatakas ng bukas. Ang bukas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4. Napakasakit naman ang iniisip mo, Desiree. Paano ang inabalak mo? Siguro ho kapag malakas-lakas ng katawan ko. Kung magpirmahan kaya tayo ng bagong kontrata at taasan ko sweldo mo. Talaga hong masakitin ako ngayon. Oo. Baka naman sinusulot ka na ibang club. Hindi ko naman gagawin sa inyo yun. Ito sweldo mo. Saka mo na lang pirmahan. Salamat po. Kung sakaling magbabago isip mo, bumalik ka na lang, ha? Opo. Tuloy na po ako. Okay. Diba? Des? Des, bakit? Ano nangyari? Wala. Nahilo lang ako. Nars, Karyot. Sandali. Dalhin niyo rin sa upuan. Des, bakit? Halika. Jackson, tawagan mo Sir? si Doktor. I'm almost sure, Miss Blanco, na ikaw ay buntis. Kung gusto mo, dumaan ka sa klinika bukas at mabibigyan kita ng complete check-up. Ito ang aking calling card. O kung meron ka namang doktor okay lang. Pero kailangan magpa-check up ka sa kanya first thing in the morning. Yes, Doc. Thank you ho. Kumusta ang lagay niya? Can I talk to you in private? Doon tayo mag-usap. Sino naman ang naman yan? Wala kang pakialam. Huwag mo sabihin ako. Hindi pa ako sira. Baka naman si Toby. Yan ang hirap sa indiman eh. Hindi mo tuloy marama kung sinong ama. Oo! O, sige. Pa yun eh. Sige niya. Pare, numpisa mo eh. Animal ay. Nakakasakit na nga, nakakainsulto pa. Ihatid na kita. Baka kung ano pa mangyari sa'yo sa daan. Huwag na, kaya ko na ito. Thank you. Sige na, magpatid ka na. May rehearsal pa ako eh. Sige na. Tara. Sige na nga. Ingat sige. ha. Sige, Day. Boss, ito na po yung bayad ng dalawa. Isasanla ko na muna sa'yo itong mga alahas ko. Gamitin mo na muna habang hindi ko pa natutubos. Tapos, bibigyan na lang kita ng interes. Giyahak, di ni siya, oy. Para naman tayo hindi magkakapatid. Tsaka, tutubuan pa kita? Bakit naman kasi, yung boyfriend mong si Gilbert, pinatigil ka pa sa club? Magkano lang ang kinikita niya sa trabaho niya, no? Huwag mo naman sa kanya ibunto ng sisi. Mahal niya naman ako eh. Tsaka alam mo, hoy, ngayon niya lang ako pinagbabawalan. Tayo, friend. Bigat lang. Be, hanggang saan naman naaabot ang pagtunaw mo sa iyong inipon? Aba, ang tagal mong pinaghirapan ng mga alahas na ito ah. Matutubos ko agad yan. Maghahanap ako ng ibang mapapasukan para magtulong kami ni Gilbert. At saka hindi lang naman sa pag-aaral ni Gilbert ko gagamitin ng pera eh. Kasama na rin yung para sa doktor. Ay, Liz. Huwag mong sabihin sa akin. Baka kung ano nang mangyari sa'yo. Na ikaw, Gyud. Bakit ko naman to? Mahal na mahal ko to. Kahit na ba isa lang ang maging anak ko eh. Basta si Gilbert ang ama, aalagaan ko. Sige na naman oh. Tago mo naman muna yung mga alahas ko. I'm sorry I'm late. I got caught in the traffic. It's all right. Sit down. Thank you.
What's your order, ma'am? Iced tea, please. Salamat pinagbigyan mo ko. Sabi ho niyo tungkol kay Gilbert, Mrs. Cariaga? Let's skip formalities, Iha. Gusto kita, Clarissa. Tawagin mo na lang akong Tita Gracia. Yun ang sasabihin niyong importante. Kailangan mawala sa buhay ng aking anak ang masamang babaeng yon. Bakit ka nagpatalo, Clarissa? Si Gilbert lang ho makakasagot ng tanong ninyong yan. Clarissa, tulungan mo ako mailigtas si Gilbert kay Desiree. Bawiin mo sa kanyang anak ko. Nalalabuan lang si Gilbert. Mas gusto ko maging manugang ang isang doktora kesa sa isang babaeng bayaran. Anong sa palagay ninyong gagawin natin tungkol kay Gilbert? Ate, ayos na ang tulugan mo. Ha? Alis na ako. O sige, Inday, agahan mo bukas, ha? Eh, yung kwan ko, ate. Day off ko na ngayon. Ganun ba? Sahod mo nga pala ngayon, ano? Bukas na lang, Inday. Hindi kasi ako nakadaan ng bangko, eh. Sabado nga pala bukas. Sarado ang mga bangko. Inday, ilagay mo na muna to dyan. Bukas na rin lang, ah. Hiram na muna ako ng pera kay Paloma. Huwag ka magalit sa akin, ha? Sus naman, wala yun, ate. Ngayon lang naman nangyari ito mula na magtrabaho ako sa'yo, eh. Kinakapos ka yata pirmi ngayon, ate. Sa bagay, abot langit naman lahat ng bilihin ngayon, eh. Oh, ba, ang aga yata ng kuya ngayon. Sandali. Ay, good evening. Ay, kung si Sir Gilbert Tumahimik ka. Mamaya pa hunda. Nasaan ang talipanda sa babaeng gustong sumilo sa anak ko? Kayo po ba ang mami ni Gilbert? Tama. Mrs. Gracia Cariaga. Inday, kung gusto nilang hintayin si Gilbert, dito ka na muna. Huwag ka na munang umalis. Samahan mo sila, ha? Excuse me, Clarissa, Mrs. Cariaga. Diyan ka lang. Huwag mo akong talikuran. Ikaw ang gusto kong makaharap. Alam ko na. Alam ko ng mga eksenang ganito, eh. Kumita ng mga dramang ganito sa TV at sa pelikula. Si Gilbert ang pagsabihan niya, wag ako. Iisa lang ho masasabi ko. Mahal ko ang anak ninyo at hindi na yung mababago. Kung talagang mahal mo si Gilbert, hiwalayan mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong makatagpo ng isang disenteng babaeng babagay sa kanya. Baka naman alokin niyo pa ako ng cheque sa oras na to. Sa anak niyo na lang ho ibigay. Total, siya nang gumagasta dito, eh. Napakabastos mo talaga, no? Kinakausap ka ng seryoso ng mami. Kung ano-anong kalokohan lang lumalabas yan sa bunganga mo. Bahay ko to. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Kayong mag-ingat sa inyong pananalita. Dahil sasamain kayo kapag hindi maganda ang tabas ng dila. Putulin mo ng relasyon mo kay Gilbert. Ano magiging kinabukasan yung dalawa? Ano ang kinabukasan ng aking anak sa'yo? Sa inyo, anong magiging bukas ng inyong si Gilbert? Ang itulak ninyo magpakamatay ang kahit na sinong babaeng mahalin niya? Hindi ako Miss Cariaga. Kapag akong inape, patawarin ako ng Diyos, mapapatay ako. Pero hindi akong tipong magpapakamatay. Magkano ba ang nagastos mo sa aking anak? Dodoblin ko yung babayad ko sa'yo. Kwarta lang naman ang habol mo sa kanya. Diba? Palayain mo si Gilbert. Hudida ka. Tulad ng unang girlfriend ni Gilbert na pinapatay ninyo. Buntis ako. Si Gilbert ang ama ng dinadala ko. At maligaya kami. Mang-aagaw! Magkano ba ang gusto mong tanggapin para lalayuan mo si Gilbert? Sa mga lalaki lang ako may presyo. Noong hindi pa ako humihingi ng tawad sa Diyos. Noong sinusustentohan ko pa si Gilbert. Pinatigil niya na ako, eh. Kahit na raw magdildil kami ng asin. Importante raw na maisilang ang bata sa gitna ng kalinisan at pagmamahalan. Maliwanag ba ang lahat sa'yo, Clarissa? At lalo nang hindi ako nagpapabayad sa mga biyanang hilaw. Tena, Iha. Nagkamali tayo ng taong pinuntahan. Mahirap nang umintindi ng katuwiran ang mga taong gutom sa salapi. Tama, Mami. Nangangarap kasing makasilo ng doktor, eh. Hindi nga tayo dapat magtagal dito. Unti-unti ko nararamdaman ang mga mikrobyong gumagapang sa aking katawan. Tena, Iha. Bye, mikrobyo!
gising ka na pala. Sorry nag-overnight kami. Hindi kasi dumating si Doc. Mukhang matamlay ka. May sakit ka ba? Ayoko na, Gilbert. Wala na, tapos na. Maghihiwalay na tayo. Hindi ko na kaya. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita masakyan, ha? Aalis ka na, Gilbert. At aalis na rin ako. Mabuti pa habang maaga tapusin na natin ang lahat. Ngayon pa. Kailan natutunan kita mahalin? Walang mangyayari sa ating dalawa. Walang magandang mangyayari sa ating pagsasama. Des, makinig ka, Des. Mababago ang lahat. Mababago ang mundo mo. Babaguhin ng Panginoon. Konting tiis lang. Konting panahon lang. Tumawag tayo sa Diyos. Sasagutin niya tayo. Eh, hindi ko na nga kaya eh. Pagod na ako sa kakagasta. Ayoko na magsustento sa isang taong hindi ko kaano-ano. Kikita ako sa gusto kong paraan, gagastusin ko sa gusto kong bilhin, walang magdidikta, walang magbabawal. Total, kumikita ka na rin. Bahala kang pagkasya mo sa iyong pag-aaral. Des, may tutulong ba ako? Pagod na ako, Toby. Sukan-sukan na ako. Ayoko na. Yan dinadala mo. Maski na hindi sa akin yan. Aakuin ko. Bibigyan ko ng pangalan. Pakakasalan kita. Isama mo ako, Toby. Kahit saan. Sasama ako sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Magandang gabi po, Aling Doray. Nay, magbabakasyon kami sa probinsya natin. Nagtanan kayo? Hindi ko matatanggap ang masamang babaeng ito. Nagtatawanan tayo. Dudungisan ang babaeng itong maganda nating pangalan. Papatayin mo na rin lamang ako. Sana kumuha ka ng bato at ipukpok mo na lang sa ulo ko. O mas mabuting mamatay ka na rin, Tobias. Kaysa pakasalan mo isang babaeng nagpasalin-salin sa kung kani-kaninong lalaki. Hindi ka alis. Magkasama tayo. Hindi na ako tatagal dito sa bahay na ito. Tobias, bumalik ka rito! Halika nga! Hoy, babae! Umalis ka rito at iwanan mo ang anak ko. Huwag niyo ho akong utusan, Aling Doray. Hindi ba't kaya lang naman halang na halang ako sa lalamunan niyo dahil aliwan ako ng mga lalaking may problema. Sa tingin ko malaki ang problema ni Toby sa kanyang sakim na ina. Hindi ko siya aangkinin. Wala sa tipo kong maging binang kayo Pero paliligayahin ko siya ngayong gabi. Aaliwin ko siya ng walang bayad para naman maipadama ko sa kanya na mas may puso ang isang babaeng bayaran kesa sa kanyang ina. Huwag kayong magkakamali, Nay. Huwag na huwag niyo sasaktan ang babaeng minamahal ko. Tobias! Tobias, bumalik ka rito! Bumalik ka, anak! Magsisisi ka! Huwag mo ko sumayin!
pogi na mo. Lulukuhin ka lang ng babae na yan. Diyan ka lang. Anong gagawin mo? Ha? Maliligo. Kakaya naman sa'yo. Sisipin ako ng amoy pawis sa trabaho. Toby, hindi tayo naparito dahil sa iniisip mo. Pinalakas kong loob mo para maipakita mo sa iyong ina na kaya mo siyang iwanan kahit na anong oras. Baka sakaling matauhan siyang nasa tamang edad na para magdisposisyon ng kanyang anak. Dapat nga sa bahay na lang kita sinama eh. Kaya lang pangit tingnan. Umalis lang si Gilbert dahil sa nag-away kami eh. Pananakip butas na kita? Okay lang sa akin kung meron kang ibang mahal. Ilang oras na mailimos mo sa akin, masaya na ako. Alam kong mahal mo ako. Pero hindi akong tipong gusto mong pakasalan. Akala mo lang. Dahil matagal ka nang nagre-rebelde sa nanay mo, hindi mo lang maipakita ng todo. Kalokohan! Sa probinsya pa lang, nag-aaral pa lang tayo. Alam mo nang gusto kita. May niligawan ba ako sa mga kaklase natin? Eh kahit naman noong panahon na yun eh. Matagal nang tutol sa akin ng nanay mo. Kesyo, ambisyosa raw ako. Maharot, mataas ang lipad. O hindi ba? At kahit na anong tutol niya, ipinaglalaban kita. Na hanggang ngayon, ginagawa mo pa. Alam mo ba kung bakit? Dahil ako lang ang nag-iisa mong kasangkapan laban sa nanay mo. Bakit? Sa ibang bagay, wala ka namang ginawa kundi tumango ng tumango eh. Amin ka ng amin. Parati siyang panalo. Eh, itong pagsunod-sunod mo sa akin eh. Wala siyang magawa. Talo siya. Toby, kung pakakasalan mo ko, may mga oras na babalik sa iyong isipan ang naging relasyon namin ni Jackson. Ang mga customers na pinagpapasahan niya sa akin. Kamumuhian mo ko. Pandidirihan. Kaya maniwala ka sa akin, Toby. The best na para sa ating dalawang ganito. Magkaibigan. Babalik ka sa iyong ina. Hindi na isang anak na sunod-sunuran lamang at tinidiktahan, kundi isang lalaking marunong manindigan. Alam mo ba, kanina pa nung naghihintay ako rito, naisip ko sa sarili ko, anong mangyayari sa buhay ko kung wala ka? Sigurado ka bang babalik ako? Oo. Ikaw? Hindi mo ba naisip na hindi kita kayang iwanan? Sabi mo noon, haharap tayo. Lalaban tayo. Ang importante tayong dalawa. Pagagandahin natin ang bukas, Tess. Babaguhin natin dalawa. Oo, Gilbert. Gaganda pa ang bukas natin. Kakampi natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sigurado ako. Gilbert,
Walang lugar sa atin ang kabiguan. Lalo na ngayong magiging tatlo na tayo. Tess? Oo, Gilbert. Magiging tatay na ako. Magkakaanak na tayo. Ha? Susday. Dapat i-try out mo itong facial na na-discover ko. Ang galing-galing sa blackhead. Mamaya, Talaga? no? Lipat ko sa ibang bote, bibigyan kita. Bago naman gimmick nito. Napasyal ka. Oo nga pala. Ito kasing mga damit ko baka naman mapaglipasan ng uso hindi ko naman ginagamit. Ibenta mo na lang doon sa mga kasama natin sa club. Ito, kahit tigo 100 na lang. At saka itong mga sapatos ko. 80. Okay, 70 na lang. Wala pang gasgas yan, ha? At saka nga pala, Paloma. Ikaw na lang kumuha nitong mga makeup ko. Bigyan mo na lang ako ng 300 kasi nakita mo naman, imported pa tong mga makeup ko. Unsa, Tsaka, Dennis bago Daisy? pa. Uy, nampak. Para naman akong hindi nakakahiram sa'yo noon. Sus, Benicia. Iuwi mo na nga yung mga dala-dala mo. Bagahe lang yan. Ako naman ngayon ang magpapahiram sa'yo. Para, even ba? For a change. Oh, lagay mo nga dyan. Ayoko nga. Dami-dami ko ng atraso sa'yo Mura ba ni siya buang, uy? Kung ako ang mabubuntis tapos wala akong trabaho, hindi mo ako pauutangin? Uy, ang cream, ang cream. Hala, oy. Drama ba siya? Ay! Yan. Han! Oh, pagod na pagod ka. Halika, tulungan kita. Ay, nako, hindi lang ako Mina. pagod. Uhaw na uhaw. Yan. O, teka muna. Diyan ka lang, huwag ka alis. Oh, talagang hinanda ko yan para sa'yo. Yan. Oh, ang dami mong dala. Mukhang nag-shopping ka yata. Hindi. Naningilang ako kay Paloma. Mhm. Yung bang utang niya sa atin noon pa. Hmm. Yun, kinulang siya sa pambayad niya. Inaloko ko nitong mga luma niyang sapatos. Mhm. Di kinuha ko naman. Ikaw, ha? Oh! Hanggang sa labas, amoy na amoy yan sinusunog mong sinaing. Kasi naman, Han, sabi ko sa'yo, yun na lang kilay mo sunugin mo at hindi yun sinaing. Mabuti na nga to't marunong ako at nag-aaral ako magluto. At sinisanti mo si Inday. Sinisante ko ba yun? Ano pa tawag mo ron? Kasalanan ko bang nakatagpo siya ng milyonaryong balikbayan? Ay, kalimutan ko. Ayan. Ano to? Yung binayad ni Paloma. Bayaran mo na yung tuition fee mo hanggang katapusan ng semester para wala na tayong aalalahanin pa, kundi yung pamasahe mo. Liit-liit ng kinikita ko yan. Kaya mo, balang araw makakakita rin ako ng trabahong malaki-laki ang sinasahod. At para din naman sa ating coming soon. O siya, lalagyan ko na muna ng pandan yung sinaing mo at nangangamoy. Nang maalis ang amoy. Sige.
Paano, sa Saturday, ako na lang magdadala ng mga materials. Ikaw na muna magdala ng mga gagamitin natin bukas. Ay, sorry. Clarissa, sandali lang. Ano ba? Pwede ba tayong maging kaibigan uli? Hindi. Bakit pa? Napansin ko, isang buwan mo na akong iniiwasan ah. Gusto lang naman kitang makausap. Magkakaibigan naman tayo nun. Nagkikita nga tayo rito, yun nga. Hindi naman tayo nagkakausap, isa lang naman ang linilibutan natin. Come on, let's forget this. Malay mo pagdating ng araw, kailanganin natin ng isa't isa. Siguro ikaw lang. Pero ako, magdusa na ako, Gilbert. At mamatay na ako, pero hindi ako lalapit sa'yo. Hindi mo na ba ako patatawarin? Hindi. Naintindihan mo na siguro yan, Gilbert. Nung araw, nung kayong dalawa, hindi ko kayo ginugulo. Hindi ko kayo sinisingitan. Maybe it's your turn to return that gesture, pare. Clarissa, shall we go? Tayo na. Kailangan ko ng pera. Bakit? May patago ka sa akin? Tigas ka, ha? Magbibigay ka o ako maghalungkat sa kwarto mo? Bibigay ka? O hindi? Sige! Subukan mong lumapit! Mahirap kapag nanganganay ka. Clarissa, mag-assist ka? Nagpresenta ako. Saan dito ang kwarto ni Desiree Blanco? Paloma, nasa delivery room na. Saan? Tara. She's having a severe hemorrhage. Get 1,000 cc of blood, type A. Take her to the operating room. Bilisan nyo. Dali. Prepare her for operation. Right there.
Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Ang gagaling ng mga doktor dito. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kapag gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng ating anak, pwede niya akong kunin para makalimutan ang taong aking pinagdaanan. Tanggalin mo yan sa isip mo. Kailangan ka ng ating anak. Basta alam kong sa'yo, hindi mararanasan ng ating anak ang inabot ko. Maraming salamat, Gilbert. Masarap lang palang igalang ng tao. Maging isang ina na may minamahal at pinagmamahal. Masarap din naman ang maging ama. Nagpapasalamat din ako sa aginaldo niya sa akin. Des? 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 I'm sorry, Gilbert. Des? Des? Des?